Kami ho ang nakakakilala kung anong ginagawa ng ating mga barangay health workers. Talagang lalong-lalo na ho nung panahon ng pandemic, talagang kayo ang grabe ang mga ginagawa. Ngayon may panawagan ho tayo. Tama ho ba, ma'am? Opo, sir. Oho, ito yung pirma na lang ni Speaker Romualdez ang hinihintay para sa inyong tinatawag ng Magna Carta of Barangay Health Workers. Para lang po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, ano ho ba ang magiging benepisyo nito para sa ating mga BHW, Ma'am Mirna? Ang amin pong Magna Carta 7883, dito po napapaloob ang lahat po ng mga benepisyo ng mga BHW, Barangay Health Workers, na naglilingkod po sa ating komunidad sa bawat lugar po sa buong Pilipinas. Mayroon po tayong mga barangay health workers na 500,000 na total po dito sa ating bansa. Kaya po ninais namin na mapasa po ito dahil dito po napapaloob naman ang mga benepisyo po na para sa aming mga BHW. Hindi lamang po para sa amin, bagkus para po sa aming buong pamilya. Now, ma'am, kung hindi ako nagkakamali, parang matagal na ho itong inihain, ano ho? Opo. Na actually, pasado Kongreso. So, kulang na lamang po ang pirma ni House Speaker Martin Romualdez at na ating Pangulong Bongbong Marcos upang po ito po ay ma-transmit na sana sa Senado at nang makarating na ng ating Pangulo at ang magiging legit na po to lehitimong batas at ang mapapaloob dito ay mapakinabangan na po ng mga barangay health workers. Okay. So, Ma'am Mirna, eto matanong ko lang, Mama, kung ito po ay maipipirmahan, maisabatas, abay ano po ang mga importanteng mga benepisyo na matatanggap ho ng ating mga BHW? Sila matatanggap po namin ay yung amin po magkaroon kami na karagdagang hazard allowance sa amin po mga healthcare at ang mga iba't iba pa po mga benepisyo na para po sa aming mga health workers. And kung hindi ako nagkakamali, ma'am, ang mga BHW sa totoo lang po, hindi ganun kalaki ang kinikita, ano ho? Opo, voluntaryo nga lang pong iba. Ako nga po for 37 years ko na naglingkod, nagsimula po ako ng 200 pesos lamang. Wow. Pero sa pagtsatsaga po at ninais ko na makapaglingkod din po sa bayan, ngayon naman po ay aking tinatanong, nasaan na po yung bayan na aking naglilingkuran? Kaya inihingi din po namin na maipasa na po itong Magna Carta, hindi lamang po sa amin sa ngayon ng mga BHW na matagal na, therapy mga BHW, sa kanila man lang po ay mapa-implement itong napapaloob na Magna Carta, sir. Okay. Now, with regards to that, ma'am, syempre, nabanggit nyo napakaraming BHW ang umaasa dito ho sa pagpirma sa batas na ito, sa panukalang ito. Syempre, matanong ko lang, mama, sa pagkakataong ito, kapag ito po ay hindi napirmahan, naku, ano pong susunod na gagawin ninyo? Babalik na, ito po ay mabaliwala at mamamatay po itong aming pinaglalaban. Babalik kasi ho, babasahin na po ito sa 19th Congress. Dapat po mapirmahan na po ito ni House Speaker Martin Romualdez at ni Pangulong Bongbong Marcos upang hindi na po makarating 20th Congress. Kasi pag ito ho ay hindi mapirmahan at mamamatay ang aming Magna Carta, wala na hong pag-asa, balik na naman po kami sa 20th Congress. Magsisimula na naman po kami na bagong laban na napakahirap po at mahirap pong umasa. Sana po kaya po kami po ay naninikluhod kay Speaker Martin Romualdez at Pangulong Bongbong Marcos upang po kanila na po mapirmahan itong aming Magna Carta 7883. Dahil ito lang po ang pag-asa ng BHW, Barangay Health Workers na naglilingkod sa ating bayan. Ano susunod na hakbang ninyo, ma'am? Hello, ma'am. Yes, ma'am Mirna, go ahead. Kami po ay siguro,
ay makikipag usap sa ating Pangulo, kaya Speaker, kami po ay makikipag-usap na sana po ay ang aming mga kahilingan, iapila po namin ito Mhm. para po ma-approvehan na po at makamta na ng bawat BHW. Matagal na po ito eh. Mhm, mhm. Okay. So Ma'am yes Ma'am Mirna. Alam ho natin na maraming umaasa mga BHW, pero ano po ang mensahe nyo sa ating mga tagapakinig, lalong-lalo na po sa kapwa nyo BHW ngayon? Sa aking mga kapwa BHW, tayo po ay sama-samang mananawagan sa ating Pangulong Bongbong Marcos, sa ating Speaker, House Speaker Martin Romualdez, na sila po, na sana po ay buksan po nila ang kanilang puso para sa ating mga BHW, dahil alam ko sa ating Pangulong Bongbong Marcos, mahal niya po ang mga BHW dahil alam niya kung ano ho ang aming ginagampanan trabaho sa komunidad. Nawa po Pangulong Bongbong, gaya po ng inyo pong sinabi sa aming mga BHW na kami po ay inyong mahal. Ito na po ang pagkakataon o panahon na para po inyo naman ibigay sa amin ang inyong pagmamahal. Pirma nyo lamang po sa aming magdakarta ang aming hinihintay upang magiging lihitimo na po naming makamtan ito. Sa aking kapwa BHW, patuloy po tayo maglingkod sa komunidad sa larangan ng pangkalusugan. Mhm. Okay. So Ma'am Mirna, maraming salamat po. At sana naman po may makarinig at mapirmahan na rin ho ito para naman, alam ko mahirap ang ginagawa ng ating mga BHW. Maliit ang kinikita ng ating mga BHW. Kumbaga, parang ang ginagawa nyo pagmamahal na eh. Kumbaga, all for the love at na makatulong sa ating bayan. Pero sana naman po maibalik din sa inyo ang tulong. Ano ho? Opo. Okay. Alos po ay kapalit na ng aming pamilya. Madaling araw pa lang po ay umalis na kami sa aming bahay para maglingkod sa bayan. Mhm. Oh. Kaya kami naman pong hinihintay yung bayan na kami naman po ang paglilingkuran. Mhm. Man lang po sa amin. Oo. Kumbaga it's about time na mabigyan naman ng kapalit ang inyong mga ginagawang pagtulong sa pamamagitan ng mga benepisyong ito na dapat ninyo ma-enjoy talaga, ma'am. So anyways, Ma'am Mirna, maraming salamat po sa inyo sa oras na ibinigay nyo. Mabuhay po kayo at ang Barangay Health Workers Federation. Thank you po. Okay. Ayan po si Ma'am Mirna Gaite, ang presidente ng Barangay Health Workers Federation.